Eto, yung si Loren Legarda, no? So, in-announce sa ombudsman na meron silang ikinakasang kaso, graft and plunder, dito sa mag-ina for preliminary investigation. Ito na, hindi naman to bago, no? Dahil binabanggit na rin to ni Ombudsman Remulla, months ago. Actually, last year pa, di ba? Pero ngayon, mukhang hinog na at least for preliminary investigation. So, parang karma rin. Dahil nangyari yan several years ago, di ba? O akala nila siguro hindi na mangyayari. Pero a year ago pa yan eh. Di ba? Pinapasoli nga yung, sinisingil nga ng 25 billion eh. Yung kanyang anak, di ba? Dahil kumuha ng franchise, hindi na-deliver yung franchise, tapos binenta yung franchise. Pero kanina, malinaw yung yung dito, yung sinabi rin ng ombudsman, na bago itong pag-anunsyo niya dito sa Legarda tsaka kay Leviste, di ba sabi niya, naghahanda rin sila ng kaso dito kay contractor Garjola. Yun yung term na ginamit niya eh. Yes, kaya hindi pwedeng sabihin hindi pwedeng sabihin nila na selective justice. Dahil yung mortal nilang kaaway sa Batangas, kinasuhan din. Diba? Kinasuhan din. So, kaya hindi sila pwedeng mag-selective justice na kami lang ang kinakasuhan. No? Pero nung naalala ko pa yan, napanood ko yan nung inaaprobahan yung franchise sa Senado. Live yan Tapos medyo kinwestiyon ng ilang senador, including si Senator Drilon, parang bakit natin inaaprobahan ng franchise na walang AOR o walang location yung babagsakan ng proyekto? Parang generic nationwide. No? Tapos generic solar. No? Araw. No, araw. Paano kung kuryente yan, medyo may specific na dadaanan. Pag solar kasi galing sa araw. Galing sa araw di ba? So, tapos aaprubahan mo yung isang franchise na hindi naman nakalagay yung specifics. Sabi ko parang malabo 'yon, no? Tapos kinuman din. Binanggit din ng ilang senador, including Senator Drilon, naalala ko noon, no? Pero dahil panahon niya ni Digong, no? Tapos kaalyado yata nila si Loren na head ng Finance Committee ng Senado nung inaprubahan yan. At inuulit yan ngayon ni Ombudsman Boying Remulla. No? Ang tapang ni Boying, inugnay niya kaagad na kaya naaprubahan yan, ganun ka-direct ay dahil siya kasi yung head ng Finance Committee. Ganun ka-direct, di ba? Tayo naman, hindi naman tayo ganun ka-direct. Nagkataon lang. Nagulat ako naisip niyan. Ako hindi ko maiisip yun na merong kaugnayan yun. Yung incumbent yung nanay tapos naaprubahan yung prangkisa para sa anak. Para ikaw ba na-imagine mo na may conflict of interest? Hindi. Di ba? Never in my wildest imagination. Pero hindi ba hindi ko na kasi maalala yun, Sen yung hindi ba siya nag-inhibit? Hindi siya nag-inhibit. Hindi naman siya conflict of interest Ano naman kilalaman ng kanyang pagiging head ng Finance Committee dito sa franchise na ito para sa isang 21-year-old na anak niya, no? Ganun ba? May nakasa ko somewhere na nag-inhibit Blanket franchise, di ba? Actually, kung hindi man pag-usapan yung conflict of interest, meron din tawag doon, Sen propriety. Talaga? Kaso baka miskin, mahirap maarok para sa mga taong nasa gobyerno. Pero, kung ako yung senador, tapos anak ko, makikinabang dun sa prangkisa kung saan ako nasa posisyon para ma-impluwensyahan yung pagbibigay ng prangkisa na yun. Hindi siguro mahihiya ako sa ganun. Mag-abroad ka muna. No? Mag-abroad ka, tapos tahimik ka, no? Hindi ka naman kasi hindi ka naman kasi entitled Yan ang problema sa iyo Kaya galit ka sa entitled. 'Di ba? Kaya ka galit Hindi ka kasi naiinggit ka Inggitero ka. Bitter. Bitter ka Pero ito, para in the interest of fairness, basahin natin itong pahayag ni Senator Loren Legarda dito sa inanunsyo ni Ombudsman. Okay na ba? Basahin natin? Dahil magko-comment din ako dyan. Okay, sige. Sabi niya,
This baseless allegation is a smear on my person that is totally undeserved. We have not received any communication from the Office of the Ombudsman regarding the reported preliminary investigation, but I can categorically state that the reported accusations are utterly false and baseless. No public funds were involved. We are prepared to bring out the truth. We urge the public to be discerning, especially in light of the timing and nature of these allegations. We remain confident that once the facts are laid bare, we will be vindicated and our names cleared. Pwede ba ako muna mag-comment, Sen? Sige. Napahinto lang ako sa no public funds were involved. Tapos... Diyan din ako mag-comment. I'll leave it to you, no? Pero yung timing and nature, actually dati pa to eh. Apo. Kaya okay. Ayun ko pa yan. Diba? Ayun ko pa yan. Nabalitaan na natin yan. Kaya nga diba nagwawala si Lebiste? Medyo lamang lang si Barsaga ng kaunti sa pagwawala. Pero nagwala rin siya last year, diba? Mas may control ba si Lebiste? Sa kanyang influence? Ay, si Barsaga? Oh, hindi si Lebiste. Hindi marunong mag meow, 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 meow. Hindi siya marunong mag gano'n, diba? Kaya hindi siya natanggal agad. Ang natanggal si Barsaga. Okay. Kaya itong sinabi niya na no public fund was involved, di ba? Yan din yung sinabi ni Marcoleta, di ba? Yan din ang sinabi ni Mike Defensor. Linaw-linaw naman ang batas diyan. Hindi necessary na nanggaling yan sa private fund, di ba? Kung yung conditions for plunder or graft, no, corruption nandun, katulad nung nangyari kay ERAP, na hindi naman public fund yung involved, pwede kang kasuhan. Diba? Pwede kang kasuhan. Pwede kang makulong. Diba? Teka. Kung plunder ang kaso na ito, non-bailable din. So, pwede yung 20 kasi mabawasan pa ng isa. Magiging 19. Oo. Pwede pang mabawasan, di ba? Grabe naman. Kaya makikita mo, yung ibang senador, tahimik, di ba? Sa minority. Bakit kaya?